Nay, Tay, alam nyo ba na ang simpleng pagtataas ng paa bago matulog ay pwedeng magligtas sa inyo mula sa pabalik-balik na pag-ihi sa gabi? Hindi lang ito nakakaabala sa tulog, delikado rin ito dahil sa hilo at posibleng pagkadulas sa dilim. Sa videong ito, ituturo ko ang 3 natural na paraan para hindi na pabalik-balik sa banyo. At dahil ayaw nating masayang ang oras nyo, diretso tayo sa lunas bilang isa, ang leg elevation trick. Ganito yan, bago kayo mahiga, humiga muna kayo ng mga 15 minuto na nakataas ang paa, pwede sa unan o sa gilid ng sofa. Ang simpleng hakbang na ito ay tinutulungan ang katawan na ilabas ang sobrang tubig sa binti bago kayo matulog. Ibig sabihin, yung ihi na dapat ay gigising sa'yo sa madaling araw, mailalabas mo na habang gising ka pa. Kaya kung gusto niyo ng mas mahimbing na tulog, subukan nyo agad mamaya. Unang lunas, the leg elevation trick. Bakit ba tayo naiihi sa gabi? Tay, simple lang ang paliwanag. Sa buong maghapon, habang nakatayo o naglalakad tayo, ang tubig sa katawan ay bumababa at naiipon sa ating mga binti at paa, lalo na kapag maraming oras tayong gumagalaw. Ito ang tinatawag nating manas na sanhi ng pagkakaroon ng labis na likido sa ating mga extremities. Ngayon, kapag humiga na kayo sa gabi, pantay na ang katawan, at ang sitwasyong ito ay nagiging dahilan ng pagbalik ng tubig na nasa paa papunta sa daluyan ng dugo. Dadaan ito sa bato na isa sa mga pangunahing bahagi ng ating sistema na sumasala ng mga dumi at labis na likido at pupunta sa pantog. Kaya pagkatapos ng 2 o 3 oras na tulog, biglang puno na ang pantog, kaya nagigising kayo kahit antok na antok ang katawan. Ang resulta, putol-putol ang tulog, mabigat ang katawan kinabukasan, at mas mataas ang tsansa ng pagkahilo o pagkadulas kapag bumangon sa dilim, lalo na kung hindi ka pamilyar sa paligid. Kaya't kailangan nating unahan ang pantog bago pa siya mangulit sa madaling araw upang makapagpahina ng mabuti at hindi maabala sa ating mahalagang tulog. Heto ang gagawin nyo, 1 hanggang 2 oras bago matulog, humiga muna sa sofa o kama at itaas ang paa. Dapat mas mataas ang paa kaysa sa puso, kaya gumamit ng 2 o 3 unan o kahit nakapatong sa gilid ng sofa. Manatili sa ganitong posisyon ng mga 30 minutos at sa loob ng panahong ito, makikita nyo ang mga benepisyo ng pagsunod sa simpleng hakbang na ito. Habang nakataas ang paa, ang tubig sa binti ay babalik na sa system nyo habang gising pa, kaya't magiging mas komportable kayo sa pagtulog. Ang ibig sabihin, maiihi nyo na ito bago kayo opisyal na matulog na nakatutulong upang hindi na kayo magising dahil sa pangangailangang umihi. Ang tawag ko dito ay Gravity Secret, isang estratehiya na gumagamit ng simpleng tulong ng gravity para hindi na kayo gisingin ng pantog sa kalagitnaan ng gabi. Subukan nyo mamayang gabi at pansinin nyo, mas mahimbing ang tulog, mas magaan ang pakiramdam sa umaga, at ang pag-refresh sa inyong katawan ay mas magiging epektibo. Sa katagalan, ang regular na paggawa nito ay makakatulong upang mabawasan ang inyong night trips sa banyo na tiyak na magiging dahilan ng mas magandang kalidad ng inyong pagtulog. Pero teka, hindi lang ito ang solusyon. Kaya huwag kang bibitiw. Panoorin ang buong video. May 2 pa akong natural na paraan na siguradong makakatulong na hindi lang sa pag-iwas sa pag-akyat sa banyo, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng inyong overall well-being. Kaya huwag kayong bibitaw, ituturo ko ang susunod na lunas na pwedeng gawin sa kusina mismo na madali at epektibo para mas mapabuti ang inyong karanasan sa pagtulog. Bakit delikado ang nocturia? Science and warning. Tay, akala natin simpleng abala lang ang pag-ihi sa gabi. Pero sa medisina, may mas malalim na epekto ito kaysa sa ating inaasahan. Kapag napuputol ang tulog nyo, tumataas ang inyong cortisol. Ito ang stress hormone ng katawan na may malawak na implikasyon sa kalusugan. Ang resulta, mas mataas ang blood pressure kinabukasan, mas mabilis ang tibok ng puso, at pati ang blood sugar ay tumataas na nagiging sanhi ng mas mataas na panganib sa mga sakit gaya ng diabetes at cardiovascular diseases. Bukod dito,
ang patuloy na pagkaabala sa gabi ay maaari ring makaapekto sa ating mood at mental health na nagdudulot ng pagkabahala, pagkadismaya at stress sa pang-araw-araw na buhay. Sa huli, hindi lamang ito simpleng pag-ihi, kundi isang senyales na dapat nating bigyang pansin ang ating kalusugan at mga nakasanayang pamumuhay. Kaya kung kayo ay may hypertension o diabetes, lalo itong lumalala kapag hindi tuloy-tuloy ang tulog. Sa karagdagan, ang kakulangan sa tulog ay nagtataguyod ng mas maraming unhealthy na gawi tulad ng pagkain ng junk food at hindi tamang pag-exercise. Ang ating katawan sa ilalim ng stress ay madalas na humihiling ng mabilis na enerhiya na karaniwang nagmumula sa matatamis na pagkain o inumin. Ibig sabihin, ang simpleng paggising para umihi ay may domino effect sa buong katawan. Kapag ang cycle ng tulog ay naapektuhan, ito rin ay maaaring makaapekto sa ating emosyonal na kalusugan na nagiging sanhi ng pagkabahala at iritabilidad, na sa kalaunan ay maaaring magdulot ng mas malalim na kondisyon sa kalusugan tulad ng anxiety o depression. Kaya dapat tayong maging maingat sa mga maliliit na bagay na maaaring magdulot ng malaking epekto sa ating kabuuang kalusugan. At hindi lang iyon. Para sa ating mga senior, ang pagbangon sa dilim ay number 1 cause ng falls o pagkadulas. Isipin nyo, antok, madilim, minsan mabilis ang bangon, isang maling hakbang lang, pwedeng mauwi sa hip fracture. Isipin nyo kung gaano kaimportante ang pag-iingat, lalo na sa mga oras na hindi tayo nakatuon sa paligid. Ang mga panganib na dulot ng kakulangan sa liwanag ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang aksidente na tiyak na magdudulot ng takot at sakit. At alam natin, kapag senior na, ang hip fracture ay napakadelikado at matagal ang paggaling. Ang bawat pagkakapinsala ay nagiging mas mabigat, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa emosyonal na kalagayan, dahil ang mga ito ay maaaring makaapekto sa ating kakayahang makisalamuha at mag-enjoy sa buhay. Kaya tandaan, ang pagtigil sa pag-ihi sa gabi ay hindi lang para sa pahinga, ito ay para sa inyong kaligtasan at kalusugan. Ang pag-iwas sa mga ganitong insidente ay isang hakbang tungo sa mas mahabang buhay na puno ng kaginhawaan. Kaya huwag nyo nang baliwalain ang nokturya. Sa susunod na bahagi, ituturo ko ang lunas bilang 2, isang natural na paraan na makikita nyo mismo sa kusina. Kung handa na kayo, tuloy tayo. Ikalawang lunas, ang 6 p.m. fluid curfew at pacing. Ang pakalawang lunas ay kinatawag kong fluid curfew. Hindi pwedeng uminom ng 1 litrong tubig pagkatapos madhapunan, yan ang siguradong resipe para sa puyat. Sa marami sa atin, ang hindi tamang pag-inom ng tubig ay nagiging sanhi ng pagkakaroon ng pagkaabala sa ating tulog. Ang rule natin ay 70-30. Ibig sabihin, 70% ng inyong tubig ay inumin mula paggising hanggang alas 4 ng hapon. Ang natitirang 30% ay hati-hati mula 4 p.m. hanggang 6 p.m. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na ang ating katawan ay maayos na hydrated sa mga oras na kinakailangan ito, habang binabawasan ang posibilidad na magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa pangangailangang umihi. Pagdating ng alas 6 ng gabi, curfew na. Kung mauhaw, sip-sip lang o baslabi. Hindi na kailangang ubusin ang 1 baso. Ang layunin, punuin ang katawan ng tubig sa tamang oras, pero hindi sa oras na dapat ay nagpapahinga na ang pantog. Sa pamamagitan ng pagsunod sa patakarang ito, mas magiging komportable ang ating pagpapahinga at mas madaling magising na puno ng sigla at enerhiya para sa susunod na araw. Ngayon, may dagdag pa tayong babala, iwasan ang tinatawag na bladder irritants sa gabi. Kasama dito ang kape, saa, soft drinks, at lalo na ang matatamis na prutas o juice na maaaring magdulot ng abala sa inyong tulog. Tandaan, ang asukal ay humihila ng tubig papunta sa pantog na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi sa gitna ng gabi. Kaya kung matamis ang kinain nyo bago matulog, asahan nyo didisinin kayo ng pantog sa madaling araw na hindi lamang nagiging sagabal sa inyong pahinga kundi nagdudulot din ng pagkapagod sa susunod na umaga. Kaya kung gusto niyo ng mahimbing na tulog, ilipat ang mga matatamis sa umaga o tanghali, hindi sa gabi, upang mas mapanatili ang kalmado at tuloy-tuloy na pagpapahinga
at upang magkaroon ng mas magandang simula sa araw. Ang simpleng pag-adjust ng oras ng pag-inom ng tubig ay malaking tulong sa ating kalusugan. Hindi nyo kailangang bawasan ang kabuuang tubig sa isang araw. Ang kailangan lang ay tamang pacing upang mas maayos na maiproseso ng katawan ang mga nutrisyon at maiwasan ang labis na pangangati sa gabi. Tandaan, hydrate early, rest easy at night. Kaya ngayong alam nyo na ang leg elevation trick at ang fluid curfew, mas handa na kayong makatulog ng mahimbing sa bawat gabi. Ang tamang pag-inom ng tubig at pagpapahalaga sa hydration ay hindi lamang nakatutulong sa ating pagtulog kundi sa ating pangkalahatang kalusugan. Pero hindi pa tapos, may isa pang natural na lunas na siguradong magugustuhan nyo. At ito ay may kinalaman sa pagkain mismo. Sa mga susunod na hakbang, talakayin natin ang mga pagkain na maaaring makatulong sa inyong relaxation sa gabi at matutulungan kayong sumubok ng mas bagong paraan. Tuloy tayo sa lunas bilang 3. Ikatlong lunas, bladder training at ang double void. Ang pangatlong paraan ay tinatawag na double voiding. Ito ay isang simpleng pero napaka-epektibong pamamaraan na makakatulong sa mga seniors na makatulog ng mas maayos sa gabi. Bago matulog, umihi kayo gaya ng nakasanayan. Pero huwag munang tatayo at lalabas ng banyo. Manatili ng 1 hanggang 2 minuto, huminga ng malalim, mag-relax at subukang umihi ulit. Bakit? Kasi maraming seniors ang hindi fully empty ang pantog sa unang ihi. Dahil sa mahinang bladder muscle o sa mga tatay na may prostate enlargement, may natitirang ihi na hindi na ilalabas. Ang hindi pag-alis ng natitirang ihi ay nagiging sanhi ng kakulangan sa komportable at tuloy-tuloy na pagtulog at iyon ang nadidising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi. Sa pamamagitan ng double voiding, makakamit ninyo ang mas magandang kalidad ng tulog at mas higit na kasiyahan sa inyong pang-araw-araw na buhay. Subukan itong paraan at maaaring magulat kayo sa mga positibong resulta na inyong mararanasan. Kapag ginawa nyo ang double voiding, ang pangalawang ihi na yun ang sisiguro na talagang tuyo ang pantog bago kayo pumikit. Isipin nyo ito, parang last call ng pantog, parang sinasabi ng katawan, okay, wala nang laman, pwede ka nang matulog ng mahimbing. Sa pagkakataong ito, mas mababawasan ang posibilidad na magising sa gitna ng gabi upang muling umihi na karaniwang nakakaapekto sa kalidad ng ating tulog. Ang simpleng dagdag na 2 minuto sa banyo ay kapalit ng 2 oras na tulog na hindi na mapuputol na nagreresulta sa mas magandang estado ng ating katawan at isip kinabukasan. Sa pamamagitan ng pag-practice ng teknike na ito, magiging mas alerto at produktibo tayo sa ating mga gawain, kaya talagang sulit ang maliit na sakripisyo na ito. Ito rin ay bahagi ng tinatawag nating bladder training. Kapag consistent nyo itong ginagawa, natuturuan ang pantog na mag-empty ng mas buo at mas matagal bago muling mapuno. Sa pamamagitan ng tamang proseso, mapapabilis ang pag-adapt ng ating katawan sa mga bagong gawi. Kaya kung pagsasamahin natin ang 3 lunas, leg elevation trick, fluid curfew, at double voiding, makakabuo tayo ng natural na sistema para hindi na kayo pabalik-balik sa banyo. Ang mga teknik na ito ay hindi lamang nakatutulong sa pagpapaigi ng ating pantog, kundi nagbibigay din ng mas komportableng karanasan sa pang-araw-araw na buhay. Tandaan, hindi kailangang gamot agad ang solusyon. Minsan, diskarte lang at tamang timing ang sagot. Ang tamang pag-aalaga at pag-unawa sa katawan ay mahalaga upang maging epektibo ang mga paraang ito. At sa susunod na bahagi, pagsasamahin natin ang lahat ng tips para sa isang nightly routine na pwedeng sundan araw-araw, na makatutulong upang mas mapadali at maging epektibo ang inyong paglalakbay patungo sa mas magandang kalusugan ng inyong pantog. Ang panata ng mahimbing na tulog. Nay, tay, tandaan nyo itong 3 hakbang, itaas ang paa, 6 p.m. fluid curfew at double voiding. Subukan nyo lang sa loob ng 3 gabi at mapapansin nyo ang malaking pagbabago. Kapag tuloy-tuloy ang tulog, mas malakas ang katawan, mas malinaw ang isip at mas masaya ang gising. Ang simpleng diskarte ay pwedeng magdala ng malaking ginhawa, lalo na kung isasama natin ang mga techniques na makakatulong sa ating relaxation bago matulog.
Habang mangyayari ang mga hakbang na ito, maglaan din ng oras para sa malalim na paghinga o kaya'y pagbabasa ng libro. Ang mga gawain ito ay makakatulong sa pagbawas ng tensyon at stress na nagiging sanhi ng pagkaabala sa ating pagpapahinga. Ang perpektong tulog ay hindi lamang nakasalalay sa mga hakbang na ito, kundi pati na rin sa ating pangkalahatang mindset bago matulog. Mga kapamilya, natutunan natin na yung gabi ang tatlong natural na lunas: leg elevation trick, 6 p.m. fluid curfew, at double voiding. Simple, praktikal, at pwedeng gawin agad sa bahay. Kung gusto nyo pang matuto ng iba pang health tips na makakatulong sa inyong pamilya, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito. Kung handa na kayong itigil ang pabalik-balik sa banyo, mag-comment kayo sa ibaba ng tulog na mahimbing. I-share nyo rin ito sa inyong mga kasama sa bahay para matulungan din sila. I-like nyo ang video kung nakatulong sa inyo at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya para mas marami ang makinabang. Tandaan, dito sa Gintong Kalusugan, ang bawat episode ay para sa inyong kaligtasan, ginhawa at masayang pamumuhay. Ako si Dr. Jose Cruz, ang inyong kapamilyang doktor. Hanggang sa susunod na episode, God bless po at lagi nating alalahanin sa tamang kaalaman, ang inyong kalusugan ay ginto.